Nakita ko ang isang itim na kahon sa ilalim ng aking sasakyan. Akala ko inilagay ito doon para sa kaligtasan ko. Mali ako. Ito pala ang gagamitin ng sarili kong anak para tapusin ang buhay ko, ang aking lupain at ang aking mana na nagkakahalaga ng 18 milyong piso. Iyan lang pala ang halaga ng buhay ko para sa kanya. Pinalaki ko si Mark ng maayos. Ibinigay ko ang lahat, mula sa kanyang pag-aaral hanggang sa kanyang luho. Pero ang isinukli niya sa akin ay kataksilan. Wala siyang utang na loob. Ang akala niya, dahil matanda na ako ay madali na akong linlangin. Inisip niya na ang pagmamahal ko ay kahinaan. Handa niyang ibenta ang sarili niyang ama sa mga estranghero para lang matakpan ang sarili niyang mga utang. Pero nagkamali siya ng kinalaban. Isa akong inhinyero. Alam ko kung paano gumagana ang mga makina at alam ko rin kung paano gumagana ang utak ng isang taksil. Hindi ako nagalit agad. Naglaro ako. Ipinadala ko ang tracker na iyon sa malayong lugar. At nang tumunog ang telepono niya dahil sa takot, doon ko nalaman na nahulog na siya sa sarili niyang patibong. Hindi ito paghihiganti. Ito ay katarungan at sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang bawat luhang pumatak sa akin. Bago natin ituloy ang kwento, pakipindot naman po ang subscribe button. Gusto ko ring malaman, taga saan po kayo nakikinig ngayon? I-comment niyo po sa ibaba. Nakaupo ako sa harap ng aking mesa sa kusina. Tahimik ang buong bahay. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tiktak ng lumang orasan sa dingding at ang malakas na kabog ng dibdib ko. Nasa loob ng drawer ang itim na kahon, ang GPS tracker. Gusto kong kunin ang telepono. Gusto kong tawagan ang anak ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tanungin si Mark kung bakit. Bakit niya ito ginawa sa akin? Pero pinigilan ko ang sarili ko. Huminga ako ng malalim. Sa loob ng 40 taon bilang inhinyero, may isang prinsipyo akong hindi kailanman binitawan. Huwag kang gagawa ng desisyon kapag mainit ang ulo. At huwag kang gagawa ng conclusion kung kulang ang iyong datos. Kung tatawagan ko si Mark ngayon, itatanggi niya ang lahat. Sasabihin niyang wala siyang alam. O kaya naman, gagawa siya ng kwento. Sasabihin niyang para iyon sa seguridad ko, na nag-aalala lang siya sa matanda niyang tatay. At sa huli, ako pa ang magmumukhang masama. Ako pa ang magmumukhang walang utang na loob sa pagmamalasakit niya. Hindi. Hindi pwede iyon. Kailangan ko ng patunay. Kailangan kong makita kung ano ang totoong intensyon niya. Kailangan kong gumawa ng isang eksperimento. Isang pagsubok. Tiningnan ko ang tracker. Kung ang akala ni Mark ay nasa akin ang sasakyan, iisipin niyang kung nasaan ang tracker, naroon din ako. Kaya nagkaroon ako ng ideya. Isang plano na maglalantad sa katotohanan. Kinuha ko ang aking lumang phone book. Hinanap ko ang numero ng isang matalik na kaibigan, si Paring Berting. Si Berting ay isang veteranong truck driver, biyahero. Sanay sa mahabang lakbayin mula Luzon hanggang Mindanao. Matagal na kaming magkaibigan. Pareho na kaming biyudo. Pareho na kaming naiwan ng panahon. Alam kong mapagkakatiwalaan ko siya. Tinawagan ko siya. 2 ring lang, sumagot agad. Paring Ramon, bati niya. Ang boses niya ay paos, halatang kakagising lang o kaya ay pagod sa biyahe. Napatawag ka? Anong atin? Berting, sabi ko sa mahinang boses. May pabor sana ako. Malaking pabor. Tumahimik sa kabilang linya. Alam ni Berting na hindi ako tumatawag ng ganito kaaga kung walang problema. Ano iyon pare? Tanong niya. Seryoso na ang tono. May biyahe ka ba ngayong linggo? Palabas ng Maynila? Papuntang probinsya? Oo, sagot niya. Paalis ako mamayang gabi. Diretso ng Sorsogon, tatawid ng ferry papuntang Samar hanggang sa dulo ng Davao. Bakit? Davao. Napakalayo nun. Perpekto. May ipapadala sana ako, sabi ko. Isang maliit na pakete lang. Kailangan lang itong makalayo dito. Kailangan itong makarating sa Davao. Anong laman yan, Ramon? Hindi naman siguro illegal iyan, ha? Biro niya. Pero may halong pag-aalala. Hindi, mabilis kong sagot. Walang masama, walang droga, walang illegal. Gusto ko lang malaman ang totoo. Hindi na nagtanong si Berting. Iyan ang gusto ko sa kanya. Ang mga tunay na kaibigan. Alam kung kailan dapat magtanong at kung kailan dapat manahimik. Sige, sabi niya. Magkita tayo sa dating kainan sa may highway. Sa may San Jose. 1 oras. Agad akong kumilos.
Kumuha ako ng bubble wrap. Binalot ko ng maingat ang tracker. Tinepihan ko ito ng mahigpit. Walang pangalan, walang address, walang kahit anong palatandaan kung ano ang nasa loob. Sumakay ako sa aking tricycle, hindi sa truck, para makapunta sa highway. Iniwan ko ang aking Toyota Hilux sa loob ng garahe. Nakasarado ang pinto, tahimik. Pagdating ko sa highway, nandoon na ang malaking truck ni Berting. Umuusok pa ang tambutso nito, parang isang dambuhalang hayop na nagpapahinga. Inabot ko sa kanya ang maliit na kahon. Huwag mong bubuksan, bilin ko sa kanya. At kung pwede, itago mo sa lugar na hindi agad makikita. Tinanggap ito ni Berting gamit ang kanyang magaspang na kamay. Tinitigan niya ako sa mata. Nakita siguro niya ang lungkot at takot na pilit kong itinatago. Ramon, sabi niya, sigurado ka ba dito? Mukhang mabigat ang dinadala mo ah. Tumangulang ako. Salamat pare. Malaking tulong ito. I-text mo ako kapag nakatawid ka na ng Matnog, kapag nasa Visayas na kayo. Sige, walang problema. Ingat ka, Ramon. Sumakay na siya sa kanyang truck. Umungol ang makina. Dahan-dahang umalis ang dambuhalang sasakyan. Papalayo sa akin, papalayo sa aming bayan. Pinanood ko ang pulang ilaw sa likod ng truck hanggang sa maglaho ito sa usok at dilim. Dala-dala ni Berting ang pain. Ngayon, hihintayin ko na lang kung sino ang kakagat. Umuwi ako ng bahay. Mabigat ang bawat hakbang ko. Ang hirap pala nito. Ang hirap palang maghinala sa sarili mong dugo, sa sarili mong laman. Pagdating ko sa bahay, ginawa ko ang aking nakasanayang gawain tuwing linggo para bang walang nangyari. Nagpakain ako ng mga manok sa likod bahay. Winalis ko ang mga tuyong dahon sa bakuran. Nagluto ako ng sinangag at tuyo para sa agahan. Nagtimpla ako ng kape. Mapait, mainit, pero ang isip ko wala sa ginagawa ko. Ang isip ko ay nasa truck ni Berting at nasa telepono ko. Inilagay ko ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Naka-full volume, nakatingin lang ako dito. Naghihintay. Kung walang masamang balak si Mark, hindi tutunog ang telepono na iyan. Kung totoo ang sinabi niyang nagmalasakit lang siya sa gulong ng sasakyan ko, wala siyang pakialam kung nasaan ako. Pero kung totoo ang hinala ko, kung binabantayan niya ang bawat galaw ko, kung inaabangan niyang umalis ako ng bahay, tatawag siya, lumipas ang mga oras, 8:00 ng umaga, tahimik, 12:00 ng tanghali, tahimik pa rin. Kumain ako ng tanghalian ng mag-isa, adobo ang ulam, pero wala akong malasahan. Parang karton ang kinakain ko. 2:00 ng hapon, 5:00 ng hapon. Nagsimula nang lumubog ang araw. Ang kulay kahel na langit ay unti-unting naging kulay abo. Biglang tumunog ang message alert ng cellphone ko. Napatalo ng puso ko. Kinuha ko ito agad, mula kay Berting. Pare, nakasakay na kami sa Aroro Ferry. Papatawid na ng Samar, malayo na ito. Napabuntong hininga ako. Salamat Berting. Ibig sabihin ayon sa GPS, ang sasakyan ko ay nasa gitna na ng dagat ngayon, o kaya ay nasa ibang isla na. Ibinalik ko ang telepono sa bulsa ko. Nagpunta ako sa lababo para maghugas ng pinggan. Binuksan ko ang gripo. Ang tunog ng tubig ay nakakakalma at doon na nangyari. Biglang tumunog ang ringtone ng cellphone ko. Malakas, mapilit, nakakatakot. Tiningnan ko ang screen. Ang pangalang lumabas ay ang pangalang kinatatakutan kong makita sa mga oras na iyon. Mark calling. Nanginig ang mga kamay ko. Pinasara ko ang gripo. Huminga ako ng malalim bago ko pinindot ang answer button. Hello? Sabi ko. Sinubukan kong gawing normal ang boses ko. Tay! Sigaw ni Mark sa kabilang linya. Tay! Nasaan ka? Hindi ito boses ng isang anak na nangungumusta. Ito ay boses ng isang taong natataranta. Isang taong takot na takot. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagkadurog ng puso ko. Ang hinala ko ay totoo. Binabantayan ako ng anak ko. 8:00 na ng gabi. Madilim na sa labas. Ang tanging liwanag na lang ay galing sa poste ng ilaw sa kalsada at ang mahinang ilaw sa aking kusina. Kakatapos ko lang kumain ng hapunan. Ang ulam ko ay ang natirang isda kaninang tanghali. Tahimik ang bahay. Sobrang tahimik. Yung klase ng katahimikan na nakabibingi. Hinugasan ko ang aking pinggan. Dahan-dahan, walang pagmamadali. Pero sa loob ko, para akong tinatambol. Ang isip ko ay naglalakbay kasama ng truck ni Pareng Berting. Sa oras na ito,
Siguro ay nasa kalagitnaan na sila ng dagat o baka naman ay nasa highway na tumatakbo ng mabilis palayo sa akin. Palayo sa lugar na ito. Tiningnan ko ang orasan sa dingding. 12 oras na ang nakalipas mula nang matagpuan ko ang itim na kahon. 12 oras na ang nakalipas mula nang ipadala ko ang pain. At bigla, nabasag ang katahimikan. Tumunog ang aking telepono. Hindi ito isang simpleng tunog. Para sa akin, tunog ito ng isang kampana, isang babala. Kinuha ko ito mula sa mesa. Ang pangalan sa screen ay kumikirot sa mata ko, Mark. Huminga ako ng malalim. Pilit kong pinakalma ang boses ko. Pilit kong ibinalik ang dating Ramon, ang tatay na walang alam, ang tatay na inosente. Sinagot ko ang tawag. Hello? Sabi ko. Tay. Agad na sumigaw si Mark sa kabilang linya. Ang boses niya ay hindi ko makilala. Hinihingal siya. Parang kakatapos lang tumakbo ng isang maraton o kaya naman ay parang hinahabol ng kung anong demonyo. Mataas ang tono ng boses niya. Nanginginig. Tay, tay, nasaan ka? Tanong niya agad. Walang manupo, walang kamusta. Diretsong tanong. Isang interogasyon. Sumagot ako ng dahan-dahan. Nasa bahay ako, anak. Naghuhugas ng pinggan. Bakit? Natahimik siya sa kabilang linya. Pero dinig ko ang kanyang paghinga. Mabilis, mabigat. Nasa bahay? Ulit niya. Parang hindi siya makapaniwala. Sigurado ka ba, tay? Nasa bahay ka talaga? Napapikit ako. Dito ko na napatunayan ang lahat. Bakit niya tatanungin kung sigurado ako? Alam ng sinumang nasa matinong pag-iisip kung nasaan sila. Tinatanong niya iyon dahil iba ang nakikita niya. Nakikita niya sa kanyang screen na ang sasakyan ko ay gumagalaw. Nakikita niya na ito ay nasa malayong lugar. Siguro ay nasa Batangas Port na. O nasa barko. At hindi tugma ang nakikita niya sa sinasabi ko. Oo naman, sagot ko. Medyo nilagyan ko ng konting pagtataka sa boses ko. Nasa kusina ako. Bakit ba parang taranta ka? May nangyari ba? Hindi siya nakasagot agad. Narinig ko ang boses ni Sheila, ang asawa niya, sa background. May binubulong. Mabilis. Galit. Tapos bumalik si Mark sa telepono. Mas lalo siyang naging desperado. Yung truck mo, tay? Yung Toyota? Nasaan? Ngumiti ako ng mapait. Wala siyang pakialam sa akin. Wala siyang pakialam kung kumain na ba ako o kung mataas ba ang presyon ko. Ang tinatanong niya ay ang truck, ang sasakyan. Kasi nandoon ang tracker. Yung truck? Sabi ko. Nasa garahe. Nakaparada. Bakit? Nasa garahe. Inulit na naman niya. Parang nawawala siya sa sarili. Imposible. Ibig kong sabihin, sigurado ka bang nandoon? Hindi mo ba nilabas? Hindi mo ba pinahiram kay kumparing Ben? Hindi. Matigas kong sagot. Sira ang truck, Mark. Hindi mo ba naaalala? Sabi ko sa iyo noong isang araw, parang may sira sa transmission, kaya hindi ko ginagamit. Nakatingga lang diyan sa garahe. Ito ay isang patibong, isang bitag. Nagsinungaling ako. Sabi ko sira ang sasakyan. Kung aaminin niyang nakikita niyang gumagalaw ang sasakyan, aaminin din niyang sinusubaybayan niya ako. Kung mananahimik naman siya, mababaliw siya sa kakaisip. Paano nangyari iyon? Paanong ang sasakyan na sira at nasa garahe ay tumatakbo ng 80 kilometro bawat oras sa mapa ng GPS niya? Naramdaman ko ang kanyang kalituhan, ang kanyang takot. Pero, tay, nauutal na siya ngayon. Pero, baka naman ninakaw? Baka wala na dyan sa garahe? Silipin mo kaya? Mark, sabi ko, medyo tinaasan ko ng konti ang boses ko. Kagagaling ko lang sa garahe kanina. Nandoon ang truck. At saka, may mga aso ako. Tatahol si Bantay at si Bruno kung may magnanakaw. Tahimik ang gabi. Walang nagnanakaw. Katahimikan ulit. 5 segundo. 10 segundo. Alam kong tinititigan niya ang kanyang telepono ngayon. Nakikita niya ang tuldok sa mapa na papalayo ng papalayo. Ang tuldok na iyon ay ako, sa isip niya. Pero kausap niya ako sa telepono at nasa bahay ako. Dalawang magkaibang katotohanan. At hindi niya mapag-ugnay. May problema ba, anak? Tanong ko. Bakit ba parang takot na takot ka? May dapat ba akong alalahanin? Wala! Mabilis niyang sigaw. Halos mabasag ang eardrum ko. Wala, tay. Wala. Nag-aalala lang ako sa safety mo. Maraming masasamang loob ngayon. Safety ko. Kaligtasan ko daw. Gusto kong matawa. Gusto kong humagalpak ng tawa
hanggang sa tumulo ang luha ko. Ang taong naglagay ng tracker sa sasakyan ko, ang taong nagbabalak ng masama sa akin. Siya pa ngayon ang nagsasabing nag-aalala siya sa kaligtasan ko. Napaka-ipokrito. Ayos lang ako, Mark, sabi ko ng mahinahon. Nasa bahay ako. Ligtas ako dito. Ang truck ay nasa garahe. Walang gumagalaw. Sige, sige. Tay, sabi niya. Ang boses niya ay parang nawalan ng pag-asa. Parang batang nahulugan ng ice cream. Matulog ka na. Ibaba ko na ito. Sige, magandang gabi. Pinatay ko ang tawag. Ibinaba ko ang telepono sa mesa. Nanginginig ang kamay ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit at dahil sa lungkot. Kumpirmado na. Ang reaksyon niya ang nagsabi ng lahat. Kung wala siyang tinatago, sasabihin niyang, ganun ba tay? Mabuti naman, sige magpahinga ka na. Pero hindi iyon ang nangyari. Nagpanik siya. Nataranta siya. Kasi ang plano niya ay nasira. Ang mata niya sa akin ay nabulag. Hindi niya alam kung nasaan ako talaga. At ang kawalan ng kontrol na iyon ang nagpapabaliw sa kanya. Bakit siya matatakot kung mawala sa paningin niya ang sasakyan ko? Dahil may binabalak siya. Isang bagay na nangangailangan ng eksaktong tiempo. Isang bagay na hindi pwedeng magkamali. Umupo ako sa dilim ng kusina. Tiningnan ko ang litrato ng yumao kong asawa sa dingding. Mahal, bulong ko. Patawarin mo ako. Pero mukhang hindi naging mabuting tao ang anak natin. Ang sakit. Sobrang sakit. Mas masakit pa ito kaysa noong maoperahan ako sa puso. Mas masakit pa kaysa sa rayuma. Ang anak ko. Ang dugo at laman ko. Siya pa ang ahas na tumutuklaw sa akin. Pero hindi ako pwedeng magpadala sa emosyon ngayon. Nakita ko na ang takot sa kanya. At gagamitin ko ang takot na iyon. Siya ang nagsimula ng larong ito. Pero ako ang tatapos. Ako si Ramon. Tatay niya ako. At tuturuan ko siya ng huling leksyon. Bukas, sisimulan ko ang investigasyon. Aalamin ko kung bakit, aalamin ko kung magkano, at aalamin ko kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Tiningnan ko ang daan, tahimik. Pero alam ko, sa kabilang bayan, sa bahay ng anak ko, gising na gising sila. Nag-aaway, nagsisisihan, natatakot. Mabuti naman, matakot sila. Dahil hindi nila kilala ang kinakalaban nila. Hindi ako dinalaw ng antok noong gabing iyon. Nakaupo ako sa dilim. Ang tanging liwanag ay galing sa buwan na sumisilip sa bintana. Ang utak ko ay parang makina na hindi mapatay. Umiikot, umiinit, may bumabagabag sa akin. Yung tanong ni Mark sa telepono kanina, sigurado ka bang nasa bahay ka? Paano kung hindi lang sa sasakyan ang mata niya? Kung alam niya kung nasaan ang sasakyan ko gamit ang GPS, baka may iba pa siyang paraan para malaman ang galaw ko. Tumayo ako. Naglakad ako papunta sa maliit kong opisina sa sulok ng sala. Nandoon ang aking laptop. Isang lumang modelo na ginagamit ko lang para magbasa ng balita at mag-check ng email. Naalala ko ang nangyari 6 na buwan na ang nakakaraan. Dumating si Mark dito sa bahay. Nagpresenta siya. Sabi niya, Tay, ang bagal ng internet mo. Aayusin ko. Lalagyan ko ng bagong system para bumilis. Tuwang-tuwa ako noon. Sabi ko sa sarili ko, ang bait naman ng anak ko. Naglalaan ng oras para sa matanda niyang ama. 1 oras siyang nagkulong sa kwarto kasama ang laptop ko. Ang sabi niya, ina-update lang daw niya ang software. Pero ngayon, ibang kutob ang nararamdaman ko. Binuksan ko ang laptop, umilaw ang screen. Masakit sa mata dahil sanay ako sa dilim. Bilang isang inhinyero, hindi man ako eksperto sa computer, pero marunong ako sa lohika. Alam ko kung paano maghanap ng depekto. Alam ko kung paano maghanap ng bagay na hindi dapat nandoon. Naalala ko ang itinuro sa akin ng pamangkin ko dati. Tito, kapag mabagal ang computer, tingnan mo ang task manager. Nandoon ang listahan ng mga tumatakbo sa loob. Pinindot ko ang mga buton. Lumabas ang listahan. Ang daming nakasulat, puro mga salitang Ingles na hindi ko maintindihan. Pero matyaga ako, iniisa-isa ko sila. At doon, nakita ko ang isang program na kakaiba. Remote Access Service. Remote Access. Sa Tagalog, pag-access mula sa malayo. Kinabahan ako. Binuksan ko ang browser at hinanap ko sa Google kung ano ang ibig sabihin nito. Ang sagot ng internet ay parang isang suntok sa sikmura. Software na nagpapahintulot sa ibang tao na makita ang iyong screen, buksan ang iyong mga files, at kontrolin ang iyong computer
kahit nasa ibang lugar sila. Nanginig ang kalamnan ko. Ibig sabihin, sa loob ng 6 na buwan, may nakikiosyoso sa buhay ko. Sa tuwing nagbubukas ako ng bank account online, nakikita niya. Sa tuwing nagbabasa ako ng email, nakikita niya. Sa tuwing tinitingnan ko ang mga litrato ng nanay niya, nakikita niya. Si Mark. Ginawa niyang CCTV ang computer ko. Pero bakit? Ano ang kailangan niya? Hindi sapat na malaman lang na may spyware. Kailangan kong malaman kung ano ang kinuha niya. Hinanap ko ang history o ang kasaysayan ng mga binuksang dokumento. May paraan para makita kung anong mga files ang huling ginalaw. Nag-scroll ako pababa. Hulyo, Agosto, Setyembre. Nakita ko ang mga files na binuksan noong mga araw na wala ako sa bahay. Noong mga araw na nasa palengke ako o nagsisimba. PPI Bank Statement. PDF. Binuksan niya ang bangko ko. Nakita niya ang ipon ko, ang pensyon ko. Life Insurance Policy. PDF. Tiningnan niya ang seguro ko. Tinitingnan niya kung magkano ang makukuha kapag namatay ako. Masakit. Sobrang sakit. Pero hindi pa doon natatapos. May isang file na binuksan 2 linggo lang ang nakakaraan. Ang pangalan ng file ay hindi pamilyar sa akin. Loan Application, Apex Investment Solutions. PDF. Loan. Utang. Wala akong utang. Bayad na ang bahay na ito 10 taon na ang nakakaraan. Wala akong utang kahit kanino. Dahan-dahan kong kinikay ang file. Bumukas ito. Nanlaki ang mga mata ko. Kinailangan kong isuot ang salamin ko para masigurong hindi ako namamalikmata. Isa itong kontrata. Isang kasulatan ng pagkakautang. Nakasulat sa itaas ang pangalan ng kumpanya, Apex Investment Solutions. Hinanap ng mata ko ang halaga. Nalaglag ang panga ko. Parang huminto ang pagtibok ng puso ko. 18 milyong piso. 18. Isang halaga na hindi ko kikitain kahit mabuhay pa ako ng 2 beses. At ano ang kapalit? Ano ang collateral? Binasa ko ang nakasulat sa section ng collateral, lupa at ari-arian sa Barangay San Miguel. Titulo numero 105-5. Ang lupa ko. Ang lupang ito. Ang lupang minana ko pa sa tatay ko. Ang lupang pinaghirapan kong bungkalin at pagyamanin. Ang bahay kung saan lumaki si Mark. Kung saan kami naging pamilya. Isinangla niya ang lahat ng ito. Bumaba ang tingin ko sa dulo ng dokumento. Nandoon ang pangalan ko, Ramon Santos. At sa ibabaw nito ay ang pirma ko. Tinitigan ko ang pirma. Kamukhang kamukha. Ang kurba ng R, ang diin ng S. Kung hindi ako ang tumitingin, iisipin kong ako nga ang pumirma nito. Pero hindi. Alam kong hindi. Dahil noong petsang nakalagay sa dokumento, nasa ospital ako. Nagpapacheck up sa puso. Pineke niya. Ginaya niya ang pirma ko gamit ang computer. Ginamit niya ang spyware para kopyahin ang pirma ko mula sa ibang dokumento at idikit dito. Napasandal ako sa upuan. Pakiramdam ko ay inalisan ako ng lakas. Ang anak ko, ang kaisa-isa kong anak, ay nagnakaw ng pagkatao ko. Nagnakaw ng pangalan ko at ibinenta ang pamana ng aming pamilya sa halagang 18 milyong piso. Saan niya dinala ang pera? Bakit kailangan niya ng ganito kalaking halaga? Apex Investment Solutions. Hindi pamilyar ang pangalan. Pero ang tunog nito, hindi maganda. Binuksan ko ulit ang Google. Tinip ko ang pangalan ng kumpanya. Apex Investment Solutions Philippines Complaints. Apex Lending Harassment. Apex Scam. Lumabas ang mga resulta. At lalo akong kinilabutan. Mga balita tungkol sa harassment, pananakot, paggamit ng dahas. Isa itong kumpanya ng loan shark. Mga 5 size na nagpapanggap na investment firm. Sila yung mga taong hindi nagdadala ng abogado kapag maniningil. Ang dala nila ay baril at mga goons. Binasa ko ang isang komento sa forum. Huwag kayong uutang sa Apex. Kapag hindi kayo nakabayad, hindi lang bahay ang kukunin nila. Pati buhay nyo nanganganib. Biglang luminaw ang lahat. Kaya pala may tracker sa sasakyan ko. Kaya pala taranta siya. Si Mark ay nakabaon sa utang. 18 milyon. At ang pambayad niya ay ang lupa ko. Pero, teka, paano niya makukuha ang lupa kung buhay pa ako? Paano niya maibebenta ito kung nandito pa ako at pwedeng tumutol? Maliban na lang kung wala na ako. Ang GPS tracker. Ang tanong tungkol sa sasakyan. Ang insurance policy na tiningnan niya.
Hindi lang ito tungkol sa pagnanakaw. Hindi lang ito tungkol sa utang. Ang anak ko ay may planong alisin ako sa landas niya. Isinara ko ang laptop. Dahan-dahan. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa realidad na humampas sa mukha ko. Ang anak na tinuruan kong maglakad. Ang anak na binuhat ko sa balikat ko noong pista. Ang anak na iniyakan ko noong nagkasakit siya ng dengue. Ang anak na iyon ay handang pumatay sa akin para sa pera. Tumingin ako sa labas ng bintana. Madilim ang gabi. Pero mas madilim ang katotohanan na natuklasan ko. Kailangan kong kumilos bago pa dumating ang mga taga-Apex. Bago pa maisakatuparan ni Mark ang huling bahagi ng kanyang plano. Tumayo ako. Kinuha ko ang isang USB drive mula sa drawer. Kinopya ko ang lahat. Ang mga litrato, ang history, ang peking kontrata. Ito ang ebidensya. Ito ang bala na gagamitin ko. Hindi para pumatay, kundi para mabuhay. Ako si Ramon at hindi ako papayag na kunin nila ang lupang ninuno ng pamilya ko ng walang laban. Kinaumagahan. Hindi pa sumisikat ang araw, gising na ako. Ang totoo, hindi naman talaga ako natulog. Nakatitig lang ako sa kisame magdamag. Iniisip ang utang, iniisip ang lupang isinangla, iniisip ang anak ko. Pero may isang bagay pa na gumugulo sa isip ko. Yung itim na kahon, bakit ganoon ang itsura nito? Bilang inhinyero, alam kong sobra-sobra ang laki nito para sa isang simpleng GPS. Marami itong kable, marami itong koneksyon. Kailangan ko ng sagot. 8:00 ng umaga, nagpunta ako sa talyer ni Pareng Jun. Si Jun ang pinakamagaling na mekaniko sa aming bayan. Kababata ko siya. Ilang dekada na kaming magkaibigan. Pagdating ko doon, abala siya sa ilalim ng isang jeepney. Puro grasa ang kamay at damit niya. Pareng Jun, tawag ko. Lumabas siya mula sa ilalim ng sasakyan. Ngumiti siya nang makita ako. "Oh, Ramon, napadaan ka? May sira ba ang truck mo?" "Wala pare," sabi ko. Inilabas ko ang aking telepono. "May ipapakita lang sana ako sa iyo. Gusto ko sanang hingin ang opinyon mo." Ipinakita ko sa kanya ang mga litrato ng device na nakita ko sa ilalim ng aking sasakyan. Kinuha niya ang salamin niya. Pinunasan ang kamay sa basahan at tinitigan ang litrato sa screen ng cellphone ko. Noong una, kalmado lang siya. Pero habang tumatagal, nakita kong nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Kumunot ang noo niya. Lumapit siya sa isang computer sa opisina niya at may tinip. Tumingin ulit siya sa litrato. Tapos tumingin sa akin. Nawala ang ngiti sa labi niya. "Ramon," seryoso niyang sabi. Ang boses niya ay mababa. "Saan mo ito nakuha?" "Sa ilalim ng truck ko," sagot ko. "GPS tracker lang iyan, di ba? Para malaman kung nasaan ako?" Umiling si Jun. Dahan-dahan. "Makinig ka sa akin pare," sabi niya. "Oo, may GPS yan. Pero hindi lang yan tracker. Tingnan mo ang mga kable na to. Tingnan mo ang model number." Itinuro niya ang screen ng computer niya. Ang tawag dito ay kill switch device o remote engine immobilizer. Hindi ako nakakibo. Kill switch? Ano ang ibig sabihin noon? Huminga ng malalim si Jun. Tumingin siya sa paligid para siguraduhing walang nakikinig. "Ibig sabihin, Ramon," paliwanag niya, "ang taong may kontrol nito ay kayang patayin ang makina ng sasakyan mo kahit nasaan ka pa. Gamit lang ang cellphone." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nagpatuloy si Jun. "Nakakonekta ito sa ECU o sa computer ng sasakyan mo. Pwede nilang putulin ang daloy ng gasolina. Pwede nilang patayin ang makina. At ang mas malala," dagdag niya, "at dito na ako tuluyang nanghina kapag pinatay ang makina habang tumatakbo ka ng mabilis. Mawawalan ka ng power steering. Titigas ang manibela. Hindi mo maiikot. Mawawalan ka rin ng power brakes. Hindi ka makakapreno. Napahawak ako sa mesa para hindi ako matumba. Isipin mo ang senaryo. Nasa highway ako. Tumatakbo ng 80 o 100 kilometro bawat oras. Biglang namatay ang makina. Hindi ako makapreno. Hindi ako makaliko. Sasalpok ako sa pader. O mahuhulog sa bangin. O babangga sa kasalubong na truck. Sasabog ang sasakyan. Mamamatay ako. At kapag dumating ang mga pulis, ang sasabihin nila, aksidente. Nawalan ng preno ang matanda. Inatake sa puso habang nagmamaneho. Mechanical failure. Walang maghihinala. Walang mag-iimbestiga. Nasunog ang ebidensya kasama ng sasakyan. Tumingin ako kay Jun.
Kita ko ang awa sa mga mata niya. Ramon, sabi niya, kung sino man ang naglagay nito, hindi ka lang niya gustong sundan. Gusto kanyang patayin. Hindi ako nakasagot. Gusto kong sumuka. Ito pala ang dahilan kung bakit taranta si Mark kagabi. Kaya pala tinatanong niya kung nasaan ang truck. Hindi dahil nag-aalala siya sa akin, kundi dahil naghihintay siya ng tiempo. Inaabangan niyang nasa mabilis na kalsada ako. Inaabangan niyang lumagpas ang sasakyan sa speed limit. At kapag nakita niya sa screen na mabilis na ang takbo ko, pipindutin niya ang button sa cellphone niya. Isang pindot lang. Tapos na ang problema niya. Wala na ang tatay niya. Makukuha na niya ang insurance. Mababayaran na niya ang utang. Ang galing. Ang talino. Ang demonyo. Salamat pareng Jun, sabi ko. Halos pabulong na lang ang boses ko. Mag-ingat ka, Ramon, bilin niya. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang. Ire-report ba natin sa pulis? Huwag muna, sabi ko. Ako na ang bahala. Umalis ako sa talyer na mabigat ang hakbang. Habang naglalakad ako pauwi, tinitingnan ko ang bawat sasakyan na dumadaan. Tinitingnan ko ang mga tao. Ang mundo ko ay biglang naging isang nakakatakot na lugar. Akala ko, ang pinakamasakit na magagawa ng anak ay ang nakawan ang magulang. Mali ako. May masasakit pa pala. Ang maisip ng anak mo na patayin ka. Si Mark. Yung batang tinuruan kong magbisikleta. Yung batang ginamot ko ang sugat noong nadapa siya. Yung batang binuhat ko sa balikat ko para makita niya ang parada. Ngayon, siya ang may hawak ng patalim. At nakatutok ito sa likod ko. Wala na akong anak. Ang nasa bahay na iyon ay hindi ko nakilala. Isa na siyang halimaw na nilamon ng pera at bisyo. Pagdating ko sa bahay, naupo ako sa garahe. Tinitigan ko ang aking lumang truck. Dati, ito ang simbolo ng kalayaan ko. Dito kami sumasakay ng asawa ko papuntang palengke. Dito kami nagpupunta sa dagat. Ngayon, ginawa itong kabaong ng sarili kong anak. Pumasok ako sa loob ng bahay. Kinuha ko ang aking rosaryo. Nagdasal ako. Hindi para sa kaligtasan ko, kundi para sa kaluluwa ng anak ko. Dahil sa sandaling ito, alam ko na ang gagawin ko. Tapos na ang pagiging tatay. Magsisimula na ang pagiging biktima na lumalaban. Kung gusto niya ng digmaan, ibibigay ko sa kanya. Pero hindi ako ang mamamatay. Hindi ako ang matatalo. Kailangan kong maghanda. Kailangan kong malaman kung bakit. Bakit niya nagawa ito? Dahil ba sa pera? O may iba pa? Bukas, hahanapin ko ang sagot. At pagkatapos noon, haharapin ko siya. Alam ko na kung paano. Alam ko na kung ano ang ginamit nila. Ang itim na kahon, ang kill switch, ang pekeng kontrata sa laptop, pero may isang tanong na hindi pa rin maalis sa isip ko. Ang tanong na bakit? Bakit, Mark? Bakit mo nagawang ipagpalit ang sarili mong ama? Dahil ba kulang ang ibinigay ko? Dahil ba nagdamot ako sa iyo? Kailangan ko ng sagot. Hindi ako makakakilos ng tama kung hindi ko naiintindihan ang buong kwento. Huwebes ng umaga. Tinawagan ko ang isang lumang kaibigan, si Mike. Si Mike ay isang retiradong detective ng pulisya. Matagal na kaming magkakilala. Siya ang taong nilalapitan ko kapag kailangan ko ng katotohanan na walang halong asukal. Nagkita kami sa isang maliit na kapihan sa bayan. Tahimik doon, walang masyadong tao. Inabot ko sa kanya ang isang sobre. Nasa loob ang pangalan ni Mark, ang pangalan ng asawa niyang si Sheila, at ang pangalan ng kumpanyang Apex Investment Solutions. Mike, sabi ko, alamin mo ang lahat. Kung saan sila pumupunta, kung sino ang kausap nila, at kung bakit kailangan nila ng 18 milyong piso. Tinitigan ako ni Mike. Nakita niya ang panginginig ng kamay ko. Ramon, sabi niya, mukhang masama ito. Seryoso ka ba na gusto mong kalkalin ang bahaho ng anak mo? Buhay ko ang nakataya dito, Mike, sagot ko. Kailangan kong malaman. Tumango siya. Bigyan mo ako ng 24 oras. Umuwi ako at naghintay. Ang bawat oras ay parang isang taon. Ang bawat tik ng orasan ay parang martilyo sa dibdib ko. Kinaumagahan, tumawag si Mike. Ang boses niya ay mabigat. Seryoso, walang paligoy-ligoy. Ramon, sabi niya. Umupo ka. Hindi mo magugustuhan ang sasabihin ko. Naupo ako sa aking silyang tumba-tumba. Hinanda ko ang sarili ko. Sabihin mo, utos ko. Nagsimulang magkwento si Mike. At sa bawat salitang binibitawan niya, parang pinipiga ang puso ko. Ang anak mo, si Mark. At ang asawa niyang si Sheila. Lulong sila,
Ramon, lulong sa sugal. Sugal. Napapikit ako. Nagsimula sa isabong noong pandemya, patuloy ni Mike. Nanalo sila noong una, nasilaw sa pera. Pero alam mo naman ang sugal. Sa huli, bangkalang ang nananalo, natalo sila, malaki. Tapos, dagdag niya, sinubukan nilang bawiin sa crypto, sa mga investment scam. Akala nila madadaan sa mabilisang kita, pero lalo lang silang nabaon. Magkano? Tanong ko. Kahit alam ko na ang sagot, mahigit 20 milyong piso ang kabuang utang nila sa iba't ibang tao. Pero ang pinakamatindi ay ang utang nila sa Apex. Sino ang Apex, Mike? Sila ang pinakadelikado, paliwanag ni Mike. Loan shark sila, sindikato. Nagpapautang sila ng mabilisan pero may kapalit na mataas na interes. At kapag hindi ka nakabayad, hindi sila nagpapadala ng demand letter. Nagpapadala sila ng bala. Natahimik ako. Ramon, pagpapatuloy ni Mike. Ang boses niya ay may halong awa. Ayon sa source ko, binigyan na ng ultimatum si Mark. May taning na ang buhay nila. Sinabihan sila ng Apex. Magbayad sila sa loob ng linggong ito o magtago na sila sa ilalim ng lupa. Napahawak ako sa dibdib ko. Kaya pala taranta si Mark. Kaya pala takot na takot siya noong tumawag siya. May nakatutok na baril sa ulo niya. Desperado na sila, Ramon, sabi ni Mike. Wala silang maibayad. Ubus na ang ipon nila. Sangla na ang mga alahas ni Sheila. Wala na silang mahihiraman. Kaya ako, bulong ko. Kaya ako ang napili nila. Oo, sagot ni Mike. Ikaw ang solusyon nila. May life insurance ka. At sayo nakapangalan ang lupa. Ang lupang nagkakahalaga ng malaking pera. Naintindihan ko na ang lohika ng demonyo. Kung mamamatay ako sa aksidente sa sasakyan, una, makukuha nila ang insurance money. Milyones din iyon. Pangalawa, mamamana nila ang lupa at bahay. Nang walang sagabal, mabebenta nila ito agad sa Apex para mabayaran ang utang. Ako ang pambayad. Ang buhay ko ang ipapalit nila sa buhay nila. Kapit sa patalim, sabi ni Mike. Gipit na ang anak mo. At sa sobrang takot niya sa mga sindikato, mas pinili niyang isakripisyo ang sarili niyang ama. Si Sheila, tanong ko. Siya ang nagtutulak, mabilis na sagot ni Mike. Siya ang kumakausap sa Apex. Siya ang nagsabing mayaman ang biyenan niya at madaling kunin ang mana. Si Mark ang gumagawa, pero si Sheila ang utak. Binaba ko ang telepono. Matagal akong nakatulala. Ang anak ko. Ang batang pinalaki ko sa takot sa Diyos. Ang batang tinuruan kong maging tapat. Ngayon, dahil sa sugal, dahil sa kasakiman, dahil sa takot, nagawa niyang itapon ang lahat ng aral na ibinigay ko. Nagawa niyang tingnan ang tatay niya. Hindi bilang ama, kundi bilang isang alkansya. Isang alkansya na kailangang basagin para makuha ang laman. Ang sakit. Mas masakit pa ito kaysa sa kamatayan. Kung ibang tao ang nagtangka sa buhay ko, maiintindihan ko pa. Magnanakaw sila, masama sila. Pero ang sarili kong dugo, naalala ko noong bata pa siya. Kapag may umaaway sa kanya, ako ang sumasangga. Kapag natatakot siya sa dilim, ako ang nagbubukas ng ilaw. Lagi ko siyang nililigtas. Pero ngayon, para iligtas ang sarili niya, kailangan niya akong patayin. Tumulo ang luha ko. Isang patak, dalawang patak. Pagkatapos ay humagulgol ako. Umiyak ako para sa anak ko. Umiyak ako para sa pamilyang nawala sa akin. Umiyak ako dahil alam ko na ang susunod kong gagawin. Hindi ako pwedeng magpaiwan. Hindi ako pwedeng maging biktima. Dahil kung hahayaan ko silang patayin ako, parang tinulungan ko na rin silang magkasala ng mas mabigat. Kailangan ko silang pigilan. Hindi lang para sa buhay ko, kundi para na rin sa kaluluwa nila. Pinunasan ko ang mga luha ko. Tumayo ako. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Matanda na ako. Kulubot na ang balat ko. Puti na ang buhok ko. Pero buo pa rin ang loob ko. Ako si Ramon. At hindi ako magiging pambayad sa utang ng iba. Kahit pa anak ko sila, kinuha ko ulit ang telepono. Tinawagan ko ang isang numero na ibinigay sa akin ni Mike. Ang numero ng NBI, National Bureau of Investigation. Hello, sabi ko. Ang boses ko ay matatag, walang panginginig. Gusto kong mag-report ng isang krimen, attempted murder, at kilala ko kung sino ang may pakana. Sino po, sir? Tanong ng ahente sa kabilang linya. Pumikit ako ng mariin. Binigkas ko ang pangalang pinakamamahal ko at ang pangalang dumurog sa puso ko. Ang anak ko, si Mark Santos.
Binaba ko ang telepono. Tapos na ang iyakan. Oras na para lumaban. Biyernes ng umaga. 2 araw na lang bago ang deadline na ibinigay ng mga sindikato sa anak ko. 2 araw na lang bago nila subukang kunin ang buhay ko. Nakaupo ako sa aking beranda habang iniinom ang aking kape. Mapait ang lasa nito. Pero mas mapait ang desisyong ginawa ko kagabi. Pwede sana akong tumakbo. Pwede sana akong magtago sa probinsya ng kapatid ko sa Iloilo. Pwede akong maglaho na parang bula. Iyon ang gagawin ng isang taong takot. Iyon ang gagawin ng isang taong gustong umiwas sa gulo. Pero tiningnan ko ang paligid ng aking tahanan. Ang mga haliging gawa sa nara na itinayo pa ng tatay ko. Ang mga bintanang kapis na saksi sa paglaki ni Mark. Ang hardin kung saan mahilig magtanim ang yumaong asawa ko. Bakit ako aalis? Ito ang bahay ko. Ito ang lupa ko. Dito ako nagkapamilya. At dito rin ako tatanda. Hindi ako papayag na agawin ito ng mga kriminal. At lalong hindi ako papayag na ang sarili kong anak ang magbukas ng pinto para papasukin sila. Nagpasya ako. Hindi ako aalis. Haharapin ko sila. 9:00 ng umaga. Pumunta ako sa bayan. Hindi ako nagdala ng truck. Nag-tricycle lang ako para walang makapansin. Dumiretso ako sa opisina ng NBI o National Bureau of Investigation. Doon, nakausap ko si Agent Castillo, isang veteranong investigador na may matang parang agila. Ibinigay ko sa kanya ang lahat, ang USB drive, ang mga litrato ng tracker, ang mga dokumento ng peking utang. Tahimik lang siyang nakinig habang nagkukwento ako. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Mula sa pagiging profesional, napalitan ito ng awa at galit. Sabi niya sa akin, Mang Ramon, mabigat na kaso ito, parricide, pagtatangka sa buhay ng sariling ama. Sigurado po ba kayo na gusto niyo itong ituloy? Tumango ako. Wala na akong ibang choice, sir. Kung hindi ko sila uunahan, ako ang mapapatay. Naglatag kami ng plano. Isang entrapment operation. Kailangan namin silang mahuli sa akto. Kailangan nilang umamin. Kailangan marinig ng otoridad mula sa sarili nilang bibig ang kanilang plano. Pagkatapos sa NBI, dumaan ako sa isang electronics shop sa mall. Bumili ako ng 4 na CCTV camera. Yung maliliit lang. Yung hindi madaling makita. Yung kayang mag-record ng boses at video ng malinaw. Bumili rin ako ng isang murang laptop na gagamitin ko para panoorin ang mga footage. Pag-uwi ko sa bahay, inilabas ko ang aking toolbox. Ito na ang huling pagkakataon na gagamitin ko ang pagiging inhinyero ko para sa pamilyang ito. Sinimulan ko ang pagkakabit. Dahan-dahan, pulido, walang dapat na makapansin. Ang unang kamera. Inilagay ko sa sala. Itinago ko ito sa pagitan ng mga lumang libro sa estante. Ang lente nito ay nakatutok diretso sa sofa kung saan kami uupo, ang pangalawang kamera. Inilagay ko sa kusina, sa ibabaw ng refrigerator, sa likod ng isang paso ng halaman, ang pangatlo, sa may pintuan, para makita kung sino ang papasok at lalabas, at ang pangapat, sa aking opisina, kung saan nandoon ang laptop na may spyware, sinubukan ko ang bawat isa. Malinaw ang video, malinaw ang audio, dinig na dinig kahit ang paghinga ko. Konektado ang lahat sa bago kong laptop na itinago ko sa ilalim ng kama sa kwarto ko. Ligtas na ang ebidensya, handa na ang entablado. Ngayon, ang pinakamahirap na parte, ang imbitasyon, 4:00 ng hapon. Kinuha ko ang aking telepono. Tinitigan ko ang numero ni Mark. Nag-ensayo muna ako. Kailangan kong magtunog normal. Kailangan kong magtunog kalmado. Hindi pwedeng mahalata niya na alam ko na ang lahat. Kung makakatunog siya, hindi siya pupunta. Tatakas siya. Huminga ako ng malalim. Pinindot ko ang call button. 1 ring, 2 ring. Sumagot siya. Hello, Tay? Ang boses niya ay maingat. Kinakabahan pa rin. Mark, sabi ko. Pinilit kong lagyan ng pagod ang boses ko. Anak, pwede ka bang pumunta dito bukas ng umaga? Mga 9:00? Natahimik siya sandali. Bakit, Tay? Anong meron? Gusto ko sana kayong makausap, sagot ko. Kasama si Sheila. Tungkol sa lupa. Naramdaman ko ang pagpigil niya ng hininga sa kabilang linya. Ito ang pain, ang lupa, ang kailangan nila. Sa lupa. Nauutal niyang tanong. Bakit? Anong balak mo? Matanda na ako, Mark, sabi ko. Naisip ko, baka panahon na para ayusin natin ang mga papeles. Baka panahon na para ipasa ko sa inyo ang pamamahala.
Gusto kong pag-usapan natin yan ng maayos. Narinig ko ang boses ni Sheila sa background. Ano daw? Ano daw sabi? Bumalik si Mark sa telepono. Masigla na ang boses niya ngayon. Ang takot ay napalitan ng kasabikan. Kasakiman. Sige tay, mabilis niyang sagot. Sige, pupunta kami diyan bukas, 9:00. Dadala kami ng almusal. Mabuti, sabi ko. Hihintayin ko kayo, mag-ingat kayo sa biyahe. Binaba ko ang telepono. Nasusuka ako. Nagsinungaling ako sa anak ko. Pero kailangan, tuwang-tuwa sila ngayon. Siguro ay nagdiriwang na sila. Akala nila nanalo na sila. Akala nila kusa ko nang ibibigay ang gusto nila nang hindi na nila kailangang gamitin ang kill switch. Akala nila ligtas na sila. Hindi nila alam. Papunta sila sa isang bitag. Gabi na. Madilim na ang paligid. Dumating ang mga bisita ko. Hindi sila dumaan sa harap. Sa likod sila pumasok. Sa may pinto ng kusina para walang makakitang kapitbahay. Si Agent Castillo at 2 pang ahente ng NBI. Nakasibilyan sila. May mga baril na nakatago sa ilalim ng kanilang mga jacket. Magandang gabi, Mang Ramon, bati ni Castillo nang pabulong. Pinapasok ko sila. Nakaramdam ako ng lungkot. Ang bahay na ito ay dating puno ng tawanan tuwing Pasko, puno ng mga kamag-anak, puno ng pagmamahalan. Ngayon, naging headquarters na ito ng isang operasyon ng pulisya. Dito po kami pwesto sa kusina, sabi ng ahente. May maliit na awang sa pinto. Maririnig namin ang lahat. Makikita namin sila pagpasok. Sige, sabi ko. Kayo na ang bahala. Basta tandaan nyo ang usapan, Mang Ramon, paalala ni Castillo. Kailangan nilang aminin. Kailangan nilang sabihin na sila ang nagkabit ng tracker. At kailangan nilang aminin ang tungkol sa utang. Iyon ang signal namin. Tumango ako. Umalis sila at nagtago sa likod ng kusina. Naiwan akong mag-isa sa sala. Umupo ako sa aking paboritong silyang tumba-tumba. Inikot ko ang paningin ko sa buong bahay. Malinis na ang sahig. Nakahanda na ang mga tasa para sa kape bukas. Nakahanda na ang mga kamera. Nakahanda na ang mga posas. Lahat ay handa na. Bukas. Bukas ay magbabago ang lahat. Bukas, mawawalan ako ng anak. Pero bukas din. Maililigtas ko ang sarili ko. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nagdasal ako ng isang ama namin. Patawarin mo ako, Diyos ko. Patawarin mo ako sa gagawin ko sa aking anak. Pero alam kong ito ang tama. Ito ang katarungan. Matutulog ako ngayong gabi nang may bigat sa dibdib. Pero gigising ako bukas nang may tapang. Hihintayin ko ang pagsikat ng araw. At hihintayin ko ang pagdating ng aking anak para sa aming huling pag-uusap. 9:00 ng umaga, Sabado. Narinig ko ang tunog ng sasakyan sa labas. Ang pamilyar na ungol ng makina ng SUV ni Mark. Dati, tuwing naririnig ko ang tunog na iyan, napapangiti ako. Ibig sabihin kasi ay nandyan na ang anak ko. Ibig sabihin ay may kasama na naman ako sa tanghalian. Pero ngayon, ang tunog na iyan ay parang tunog ng kampana ng kamatayan. Parang tunog ng paparating na bagyo. Tumingin ako sa monitor ng CCTV sa laptop ko. Nakatago ito sa ilalim ng dyaryo sa mesa. Nakita ko silang bumaba ng sasakyan. Si Mark. Ang payat niya tingnan. Malalim ang mga mata. Ang suot niyang polo shirt ay medyo gusot. Parang ilang araw na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Ang lakad niya ay mabigat. Parang hila-hila niya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Sa tabi niya ay si Sheila. Iba naman ang aura ng asawa niya. Nakaayos ang buhok. May bitbit na mamahaling bag. Ang mga mata niya ay malikot. Tinitingnan niya ang bahay. Tinitingnan niya ang bakuran. Hindi siya tumitingin bilang isang bisita. Tumitingin siya bilang isang may-ari. Para bang sinusukat na niya kung magkano ang kikitain niya kapag naibenta na ang lupang ito. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ko ang rosaryo sa bulsa ko. Bigyan mo ako ng lakas, bulong ko. Narinig ko ang katok sa pinto. 3 beses. Mahina. Tumayo ako at binuksan ito. Tay, bati ni Mark. Kinuha niya ang kamay ko at nagmano. Mano po, tay. Naramdaman ko ang lamig ng kamay niya. At naramdaman ko rin ang panginginig nito. Ang mano po ay tanda ng respeto sa ating kultura. Tanda ng paggalang sa magulang. Pero sa oras na ito, parang isang malaking insulto ang ginawa niya. Nagmamano siya sa kamay ng taong balak niyang patayin. Tuloy kayo, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado. Walang bahid ng galit. Pumasok sila sa sala. Umupo sila sa sofa.
magkatabi. Ako naman ay umupo sa aking silyang tumba-tumba sa tapat nila. Sa pagitan namin ay ang maliit na mesa. Sa ilalim ng mesa, nakadikit ang microphone na nakakonekta sa mga ahente ng NBI na nasa kusina. "Kamusta ang biyahe?" tanong ko. "Maayos naman po, Tay," sagot ni Sheila. Siya ang sumagot, mabilis, masigla. Medyo traffic lang sa bayan. "Alam mo naman," tumingin ako kay Mark. Nakayuko siya. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso. "Mark," tawag ko sa kanya. "Bakit parang matamlay ka? May sakit ka ba?" Umangat ang tingin niya. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. "Wala po, Tay. Pagod lang sa trabaho. Stress lang." "Trabaho," ulit ko. Mabuti naman kung trabaho lang. Akala ko kung ano na. Katahimikan. Yung klase ng katahimikan na mabigat. Rinig ko ang pag-ikot ng bentilador. "Tay," basag ni Sheila sa katahimikan. "Tungkol sa sinabi mo kahapon. Yung sa lupa. Seryoso ka ba na gusto mo nang ilipat sa pangalan namin?" Hindi na siya nakapagpigil. Wala pang 5 minuto silang nakaupo, lupa na agad ang tinatanong. Wala man lang. "Kamusta ka na, Tay? O kumain ka na ba, Tay?" Ngumiti ako. Isang ngiting mapait. "Bago natin pag-usapan ang lupa," sabi ko, "may gusto muna akong ipakita sa inyo." Dahan-dahan kong binuksan ang drawer ng mesa sa tabi ko. Kinuha ko ang Ziploc bag. Sa loob nito ay ang itim na kahon, ang GPS tracker. Ipinatong ko ito sa gitna ng mesa. Ang tunog ng paglapag nito ay parang putok ng baril sa loob ng tahimik na kwarto. Tug. Nakita ko ang reaksyon nila. Si Mark ay namutla. Nawalan ng dugo ang mukha niya. Para siyang nakakita ng multo. Si Sheila naman ay nanlaki ang mga mata. Napahawak siya sa bibig niya. Walang nagsalita. Nakatingin lang sila sa itim na kahon. "May nakita ako sa ilalim ng sasakyan ko," sabi ko. Ang boses ko ay mababa pero matalim. Noong Sabado habang nagpapalit ako ng langis. Isang tracker. Mamahalin. Propesyonal ang pagkakabit. Tumingin ako kay Mark. "Inhinyero ako, Mark. Alam mo yan. Alam mong hindi ako tanga sa mga makina." "Tay," simula ni Mark. Nanginginig ang boses niya. "Tay, ano kasi? Huwag kang magsinungaling," putol ko sa kanya. "Huwag kang magsisinungaling sa akin ngayon." Kinuha ko naman ang folder na nasa ilalim ng dyaryo. Binuksan ko ito at inilabas ang mga papel. Ang mga screenshot mula sa computer ko. Ang kopya ng peking kontrata sa Apex. Inilatag ko ang mga papel sa tabi ng tracker. "Apex Investment Solutions." Basa ko ng malakas. 18 milyong piso. Tumingin ako kay Sheila. "Kilala niyo ba ang kumpanyang ito?" "Siyempre kilala niyo. Kasi kayo ang umutang sa kanila." Nagsimulang umiyak si Mark. Hindi ito iyak ng pagsisisi. Ito ay iyak ng isang taong nahuli. "Tay, patawarin mo kami." Hikbi niya. "Wala kaming choice. Papatayin nila kami. Papatayin nila kami kapag hindi kami nakabayad. Kaya, ang naisip niyo, ako ang papatayin niyo?" Tanong ko. Tumayo si Sheila. Galit na ang mukha niya. "Wala kang ebidensya, tanda. Kwento mo lang yan. Yang tracker na yan. Malay namin kung sino ang naglagay niyan. Baka ikaw lang ang naglagay para isi kami." Umiling ako. "Umupo ka, Sheila. Huwag mo akong sigawan sa pamamahay ko." Tumingin ako kay Mark. "Mark, tingnan mo ako." Tumingin siya sa akin. Puno ng luha ang mata. "Ikaw ang nagkabit nito, hindi ba?" tanong ko. Tinuro ko ang tracker. "Noong Martes. Noong sinabi mong titingnan mo ang gulong ng truck ko, ikaw ang naglagay nito." Tumango si Mark. Dahan-dahan. "Opo, Tay. Ako po. At alam mo kung ano ito." Patuloy ko. "Hindi lang ito GPS. Alam ko na may kill switch ito. Alam ko na kaya nitong patayin ang preno at makina ng sasakyan ko." Nanlaki ang mata ni Mark. "Tay? Hindi," sabi nila. "Alam mo ba?" Sigaw ko. Sa unang pagkakataon, tumaas ang boses ko. "Alam mo ba na kapag pinindot nyo ang buton sa cellphone nyo habang nasa highway ako, mamamatay ako?" "Alam mo ba iyon?" Yumuko si Mark. "Alam ko po." Sabi nila, aksidente lang daw ang labas. Hindi daw masakit. Hindi masakit? Napahawak ako sa dibdib ko. Ang sakit. Sobrang sakit marinig yon mula sa sarili kong anak. Binalak niyong patayin ang tatay niyo para sa pera. Para sa 18 milyon. Dahil sa sugal. Dahil sa luho. "Hindi namin ginusto to," sigaw ni Sheila. "Kasalanan mo rin ito. Kung ibinigay mo na kasi ang mana noon pa, hindi sana kami nagkaganito.
Ang damot-damot mo, ang yaman-yaman mo pero hinahayaan mong maghirap ang anak mo. Tinitigan ko si Sheila. Nakita ko na ang tunay niyang kulay. Wala siyang pagsisisi. Wala siyang konsensya. Ang nasa isip lang niya ay ang pera ko. Kaya pineke niyo ang pirma ko, sabi ko. Ginamit niyo ang spyware sa computer ko. Ninakaw niyo ang pagkatao ko. Oo, sagot ni Sheila. At wala kang magagawa. Matanda ka na. Wala kang laban sa amin. Tumingin ako kay Mark. Mark, ito ba ang gusto mo? Ito ba ang asawang pinili mo? Ang babaeng kayang isumpa ang tatay mo? Hindi sumagot si Mark. Patuloy lang siya sa pag-iyak. Patawad, tay. Patawad. Takot lang ako. Takot lang ako sa Apex. Mas natakot ka sa sindikato kaysa sa Diyos, sabi ko ng mahina. Mas natakot ka sa kanila kaysa sa mawalan ng ama. Huminga ako ng malalim. Nakuha ko na ang kailangan ko. Umamin na sila. Si Mark, inamin niya ang paglalagay ng tracker at ang kaalaman sa kill switch. Si Sheila, inamin niya ang motibo at ang pagpeke ng pirma. Rinig na rinig ng mga ahente sa kusina ang lahat. Tumingin ako sa kamera na nakatago sa estante. Tapos na ang palabas. Alam nyo, sabi ko, ang boses ko ay pagod na pagod. Noong bata ka pa, Mark, sabi ko sa sarili ko, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang bahay na ito, ang lupa, ang lahat ng ipon ko. Ibibigay ko naman talaga sa iyo eh. Hinihintay ko lang na maging handa ka. Tumingin siya sa akin, puno ng pagsisisi. Pero ngayon, patuloy ko. Napatunayan ko na hindi ka handa at hindi ka karapat-dapat. Tay, huli na ang lahat anak, sabi ko. Tumayo ako. Agent Castillo, lumabas na kayo. Natigilan si Mark at Sheila. Tumingin sila sa paligid. Bumukas ang pinto ng kusina. Lumabas si Agent Castillo at ang dalawa pang ahente ng NBI. Nakahanda ang kanilang mga baril at posas. NBI, huwag kayong kikilos, sigaw ni Castillo. Napahiyaw si Sheila. Si Mark ay napaupo sa sahig. Tulala, Mark Santos. Sheila Santos, sabi ni Castillo habang nilalagyan sila ng posas. Arestado kayo sa kasong parricide, falsification of documents, at violation ng cybercrime law. Tumingin sa akin si Mark habang pinoposas ang mga kamay niya sa likod. Ang mga kamay na dati kong hinahawakan papuntang eskwelahan. Tay, huwag. Tay, tulungan mo ako. Makaawa niya. Tinalikuran ko siya. Hindi ko kayang tingnan. Durog na durog ang puso ko. Dinala niyo ito sa sarili niyo, bulong ko. Binigyan ko kayo ng buhay, pero kayo ang pumili ng landas na ito. Inilabas sila ng bahay. Rinig ko ang sigaw at mura ni Sheila habang isinasakay sa van ng NBI. Rinig ko ang iyak ni Mark. At pagkatapos, katahimikan. Bumalik ang katahimikan sa aking bahay. Pero hindi na ito katulad ng dati. Dati, ang katahimikan ay kapayapaan. Ngayon, ang katahimikan ay kalungkutan. Naiwan akong mag-isa sa sala, kasama ang tracker sa mesa, at ang mga papel ng utang. Tapos na, ligtas na ako. Pero pakiramdam ko, wala namang nanalo. Lahat kami, talo, doon. Sa gitna ng aking sala, nakita ko ang tuluyang pagguho ng mundo ng aking anak, si Mark. Ang lalaking pinalaki ko na matikas at matapang, ngayon ay parang isang batang paslit na nagkamali at takot mapalo. Nakaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog sa pag-iyak. Tay, hikbi niya. Ang boses niya ay basag na basag. Hindi ko ginusto ito. Maniwala ka. Napilitan lang kami. Tinitigan ko siya. Gusto kong maawa. Gusto kong lumapit at yakapin siya gaya ng ginagawa ko noong bata pa siya. Pero sa tuwing titingnan ko ang itim na kahon sa mesa, ang tracker na iyon, naalala ko ang katotohanan. Naalala ko na ang batang ito ay handang pumatay sa akin. Napilitan? Tanong ko. Ang boses ko ay mahina pero madiin. Sino ang pumilit sa iyo, Mark? Ang mga pinagkautangan mo? O ang sarili mong kasakiman? Tumingala siya. Pula ang mga mata. Puno ng luha ang mukha. Baon na kami, tay. Paliwanag niya. Sa isabong, sa kripto. Akala ko makakabawi ako. Pero lalo lang lumaki ang interes. 18 milyon. Wala na kaming mahiraman. Napailing ako. Kaya ang naisip mong solusyon ay ibenta ang tatay mo? Sabi nila. Patuloy ni Mark na parang batang naghahanap ng sisisihin. Sabi ng Apex, kukunin nila kami. Papatayin nila kami ni Sheila. Natakot ako, tay.
Natakot ako para sa buhay namin. Natakot ka para sa buhay nyo, sabi ko. Pero hindi ka natakot para sa buhay ko. Biglang sumabat si Sheila, ang manugang ko. Kanina pa siya hindi mapakali. Nakita kong lumalabas na ang tunay niyang kulay. Ang takot sa mukha niya ay napalitan ng galit at ng desperasyon. Kasalanan mo to, Mark, sigaw niya. Tinuro niya ang asawa niya. Sabi ko sa iyo noon pa, kausapin mo ang tatay mo ng maayos. Sabi ko, humingi ka na lang ng pera, pero ikaw ang nagpumilit sa planong ito. Napatingin si Mark sa asawa niya. Gulat na gulat. Ako? Sagot ni Mark. Ikaw ang kumausap sa Apex. Ikaw ang nagbigay ng ideya tungkol sa lupa. Ikaw ang bumili ng tracker online. Sinungaling! Sigaw pabalik ni Sheila. Wala akong alam dyan. Ikaw ang nagkabit niyan sa sasakyan. Ikaw ang anak. Ikaw ang may motibo. Napanood ko silang mag-away. Para silang mga hayop na naglalapaan para iligtas ang sarili nilang balat. Wala na ang pagmamahalan. Wala na ang sumpaan sa altar. Kapag nasa bingit na pala ng kapahamakan, lumalabas ang tunay na pagkatao. Si Sheila, ang babaeng akala ko ay mag-aalaga sa anak ko. Siya pala ang ahas na tutuklaw sa kanya. Handa niyang ilaglag ang asawa niya para lang hindi siya makulong. Tumahimik kayo! Sigaw ko. Natahimik sila pareho. Ang hingal lang nila ang naririnig ko. Tumingin ako kay Mark. Kailangan ko ng huling kumpirmasyon. Kailangan itong marinig ng mga ahente sa kusina. Malinaw, walang duda. Mark, sabi ko. Tingnan mo ako sa mata. Tumingin siya. Nanginginig ang labi. Yung tracker simula ko. Alam ko na may kill switch yan. Alam ko na pwede mong patayin ang makina ng sasakyan ko habang tumatakbo ako sa highway. Huminto ako sandali. Hinayaan kong bumuwal ang bigat ng tanong. Ang tanong ko sa iyo, Mark. Noong ikinabit mo yan, alam mo ba na pwede akong mamatay? Yumuko si Mark. Ang mga balikat niya ay bumagsak. Parang sumuko na ang kaluluwa niya. Opo, tay, bulong niya. Lakasan mo, utos ko. Opo, sigaw niya habang umiiyak. Alam ko na pwede kang mamatay. Patawarin mo ako, tay. Patawarin mo ako. Iyon na ang hudyat, ang pag-amin. Naramdaman ko ang pagbigat ng mundo sa dibdib ko. Parang may namatay sa loob ko. Ang pag-asa ko bilang ama ay namatay sa sandaling iyon. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa pinto ng kusina. Agent Castillo, sabi ko. Narinig niyo na ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Mark. Tumingin siya sa kusina. Si Sheila ay napatayo. Anong? Bumukas ang pinto. Mabilis na lumabas ang mga ahente ng NBI. 3 lalaki. Naka-uniforme ng itim na vest. May hawak na baril. NBI, walang kikilos, sigaw ni Agent Castillo. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong bahay. Nagkagulo, sumigaw si Sheila. Hindi, wala akong kasalanan. Bitawan niyo ako. Nagpumiglas siya habang hinahawakan siya ng isang ahente. Yung asawa ko ang may gawa niyan. Siya ang hulihin niyo. Si Mark naman ay hindi nanlaban. Nang makita niya ang mga ahente, parang nawalan siya ng lakas. Hinayaan niyang hilahin siya patayo. Hinayaan niyang ilagay ang mga kamay niya sa likod. Narinig ko ang tunog ng bakal. Click. Ang tunog ng posas. Ang tunog na nagmarka ng katapusan ng buhay namin bilang isang pamilya. Mark Santos, Sheila Santos. Basa ni Agent Castillo habang hinahawakan sila. Inaaresto namin kayo sa salang parricide, attempted murder, at falsification of public documents. May karapatan kayong manahimik. Ano man ang sabihin niyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa korte. Tumingin sa akin si Mark habang hinihila siya palabas. Ang mukha niya ay puno ng luha at uhog. Ang itsura niya ay kaawa-awa. Tay! Sigaw niya. Tay! Tulungan mo ako! Huwag mong hayaang kunin nila ako! Tay! Ang sakit. Diyos ko, ang sakit. Gustong-gusto ng puso ko na sumigaw. Gusto kong sabihin sa mga ahente na bitawan ang anak ko. Gusto kong sabihin na, sige na, uuwi na kami. Patawarin na natin siya. Iyan ang instinct ng isang magulang. Ang iligtas ang anak kahit pamali siya. Pero tiningnan ko ang tracker sa mesa. Kung nagtagumpay siya. Ako ang nasa kabaong ngayon. At nagtatawanan sila habang binibilang ang pera. Kaya nanatili akong nakatayo. Matigas. Malamig. Dinala mo ito sa sarili mo, anak. Sabi ko ng mahina. Tay! Sigaw pa rin ni Mark habang nasa may pintuan na sila. Tay! Patawad. Si Sheila naman ay nagwawala. Walang hiya ka, matanda.
Ipapahamak mo ang sarili mong pamilya. Magsisisi ka. Hindi ako sumagot. Tinalikuran ko sila. Humarap ako sa bintana. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng van sa labas. Narinig ko ang pagsara nito. At narinig ko ang pag-andar ng makina. Dahan-dahang lumayo ang sasakyan ng NBI. Dala-dala ang kaisa-isa kong anak. Dala-dala ang kinabukasan ng pamilya Santos. Nang mawala na ang tunog ng sasakyan, naiwan ang katahimikan. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng sala. Ang tanging kasama ko ay ang mga kamera na nakatingin sa akin at ang ebidensya ng pagtataksil sa ibabaw ng mesa. Napaupo ako sa sofa, doon sa pwesto kung saan nakaupo ang anak ko kanina. Hinawakan ko ang dibdib ko, ang sikip, para akong inaatake sa puso, pero walang sakit na pisikal. Sakit ito sa kaluluwa. Nakakuha ako ng hustisya. Oo. Ligtas na ang buhay ko. Oo. Ligtas na ang lupa ko. Oo. Pero bakit ganito? Bakit parang ako ang natalo? Tumingin ako sa litrato ng asawa ko sa dingding. Mahal, bulong ko. Patawad. Patawad kung hindi ko na ipagtanggol ang anak natin sa sarili niyang kasamaan. Tumulo ang luha ko. Sa wakas, hinayaan ko na ang sarili kong umiyak. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang amang nawalan ng anak. 6 na buwan ang inabot bago ko naramdaman ang kapayapaan. Pero sa araw na iyon, sa oras na iyon, ang naramdaman ko lang ay ang lamig ng isang bahay na wala ng laman. 6 na buwan. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong umagang iyon. Mabilis lumipas ang panahon. Ang tag-ulan ay napalitan na ng tag-init. Ang bagyo sa buhay ko ay tumila na rin. Nakaupo ako ngayon sa aking beranda. Hapon na. Ang kulay ng langit ay pinaghalong kahel at lila. Masarap ang simoy ng hangin. Sa paanan ko, nakahiga si Bruno, ang bago kong aso. Isang askal na inampun ko mula sa kalye. Tapat siya. Hindi siya marunong magsinungaling. At higit sa lahat, hindi niya ako ipagpapalit sa pera. Sa aking kamay, hawak ko ang isang sobre. Galing ito sa bilibid. Binuksan ko ito kanina. Ito ang pang-5 sulat na ipinadala ni Mark. Ang naunang 4 ay hindi ko binuksan. Nakatago lang sa drawer. Pero ang isang ito, binasa ko. Ang sulat kamay niya ay hindi maayos. Halatang nanginginig ang kamay niya habang nagsusulat. Sabi niya, Tay, patawad. Mahirap ang buhay sa kulungan. Pero tinatanggap ko ito. Dito, natututo na ako. Nagsisimba na ako araw-araw. Naiintindihan ko na kung gaano kalaki ang kasalanan ko. Tama ang ginawa mo, Tay. Kung hindi mo ako pinigilan, baka naging mamamatay tao na ako. Tinupi ko ang sulat. Ibinalik ko sa sobre. Hindi ko pa siya kayang sagutin. Hindi pa ngayon. Siguro, balang araw, kapag hilom na ang sugat. Nahatulan si Mark ng 12 taon sa kulungan. Si Sheila naman ay napatunayang utak ng krimen. 15 taon ang hatol sa kanya. Ang sindikatong Apex? Nabuwag na sila ng NBI. Dahil sa testimonya ni Mark, 12-dosenang miyembro ng Loan Shark ang nahuli. Maraming pamilya ang nailigtas mula sa kanilang pananakot. Sa huli, may kabutihan ding naidulot ang nangyari. Pero tuwing gabi, kapag mag-isa na lang ako sa malaking bahay na ito, napapaisip ako. Madalas nating marinig ang kasabihan, ang dugo ay mas malapot sa tubig. Ibig sabihin, pamilya dapat ang nauuna. Pamilya dapat ang kinakampihan. Pero mali pala iyon. Natutunan ko na may mas mahalaga pa kaysa sa dugo. At iyon ay ang prinsipyo. At ang buhay. Ang pagprotekta sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay survival. Ito ay utos ng Diyos. Binigyan tayo ng buhay para ingatan, hindi para hayaang kitilin ng iba kahit pakadugo natin sila. Kung nagpaubaya ako, kung pinairal ko ang awa, wala na ako ngayon. At ang anak ko ay tuluyan ng naging demonyo. Sa ginawa ko, nailigtas ko siya mula sa pagiging murderer. Mas mabuti nang makita ko siyang nasa kulungan kaysa makita niya akong nasa kabaong. Tumingin ako sa malawak na bukid sa harap ko. Ito ang lupa ko. Ito ang pamana ko. At mananatili itong akin hanggang sa huling hininga ko para sa mga kasing edad ko na nakikinig ngayon. Mga lolo at lola, mga nanay at tatay, makinig kayo sa akin. Huwag kayong magpakakampante. Mahalin niyo ang inyong mga anak. Pero huwag niyong ibibigay ang lahat-lahat hanggat kaya niyo pa. Magtira kayo para sa sarili niyo. At higit sa lahat,
maging mapagmatsyag. Kung may nararamdaman kayong mali, maniwala kayo sa kutob nyo. Tingnan nyo ang inyong mga papeles. Tingnan nyo ang ilalim ng inyong sasakyan. Huwag niyong hayaang gamitin kayo dahil lang sa matanda na kayo. Hindi masamang magduda. Ang masama ay ang maging biktima dahil sa sobrang tiwala. Ako si Ramon, 70 taong gulang. Nawalan ako ng anak, pero nahanap ko ang aking sarili. Buhay ako, ligtas ako, at malaya ako. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sana ay may natutunan kayo. Ingatan nyo ang inyong mga sarili. Pagpalain tayong lahat ng may kapal